Kaibigan, purihin ang Diyos sapagkat kasama ka namin dito sa oras na pag-aaral. Pag-aaral sa salita ng ating Panginoon Diyos. Sa oras na ito ay magbibigay sa iyo ng patuloy na kaalaman, kapayapaan at pag-asa ng buhay na walang hanggan. Kaya sikapin mo, kaibigan, na patuloy na subaybayan ang pag-aralan ang programang ito at lalo mo pang maunawaan ang mga layunin ng Diyos para sa iyong buhay. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral sa oras na ito. Binabati ko ang lahat ng mga viewers natin mula sa One Note or I Note Singers dito sa Phuket, Thailand. Ganon din sa Pennsylvania, dyan sa France, sa Jeddah, sa Victoria Homes, ganon din sa Northern Samar, dyan sa Biduang, dyan sa Dilasag, Malbar, Batangas, sa Blayan, ganon din sa Altona, Palawan, sa Timalan, sa Maynaik, ganon din sa Pinamalayan, Mindoro, ganon din sa Tagapo, Pasig, Quezon, Misamis, Sorsogon, Caloocan, ganon din sa Sipokot, Mandaue, Kapatalan, sa La Union, sa Bulacan, Bukidnon, Muntinlupa, sa Bataan, at sa buong Visayas, Luzon at Mindanao. At yung mga hindi ko pa nababanggit, patuloy na pagpapalain kayo ng ating Panginoon Diyos. Maraming salamat sa mga masisipag na nagsusulat dyan sa YouTube comment section. At patuloy na ibinabahagi ang programang ito sa ibang mga kaibigan natin. At dito namin malalaman kung kayo ay nagsusulat dyan, dyan sa comment section kung saan nakakarating ang programang ito. Ganon din sa lahat ng mga ginigiliw nating mga taga-subaybay dyan sa AWR. Dalangin namin na patuloy kayong pagpapalain at palakasin ng ating Panginoon Diyos. Patuloy na ang ating mga kasama dito sa studio ay ang lalaki ng Panginoon Diyos, si Pastor Ian Felicitas. Siya po ang ating Field Secretary at in charge ng Adventist Identity of Continuing Education ng Southern Asia Pacific Division. At siya din ay bagong member natin ng BRI, ibig sabihin ay Biblical Research Institute ng General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Kumusta kayo, Pastor Ian? Mabuti naman po, Pastor Urbi, Pastor Jules, at sa inyo pong lahat, mga ginigiliw na taga-subaybay. Sana kayo po ay patuloy na lumalago sa kalalagyang spiritual at ang ating Biblia ay patuloy nating pinag-aaralan upang tayo'y lumago at mas maging malapit ang ating relasyon sa ating Panginoon at mas maging mainit at maalab ang ating ugnayan at ang ating espiritualidad. Ang pangalawang makasama natin dito, siyempre, ang ating isa nating host dito at patuloy na guest pa rin at patuloy na kasamang direktor dito sa Northern Luzon Philippine Union Mission. Walang iba kundi si Pastor Jules Bermudez, ang ating Sabbath School and Personal Ministries Director. Kumusta kayo, Pastor Jules? Mabuti naman, Pastor Ray. Napakabuting Panginoong Diyos at muli binigyan tayo ng pagkakataon kasama ni Pastor Ian na may pagpatuloy ang ating pag-aaral sa salita ng ating Panginoong Diyos. Naway ang programang ito ay patuloy na naging pagpapala sa isa't isa sa atin habang tayo ay nag-aaral ng salita ng Panginoon. Maraming salamat sa ating pagpapatuloy. Nais kitang anayahan sa isang panalangin. O Panginoong Diyos, ang maraming banal, napakabuti niyo sa amin. Sa buong quarter ay napagtanto namin, napag-usapan namin, at aming napag-aralan ng iyong mga banal na salita. Dadako na pa kami, Panginoong Diyos, sa huling pag-aaral ngayong trimestre. Sa Lesson 13 ay patuloy niyo kaming ingatan, pagpapalain at pag-ibayuhin ang aming pananampalataya, ang aming ugnayan sa inyo. Patawarin kami, Panginoon Diyos, sa aming mga kasalanan. Ganon din po ang pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ang ating pang-13, huling paksa na natin ngayong trimestre, ating pag-aaral ngayong linggo ay may pamagat na ang tabernakulo. At ang talatang sa uluhin ay matatagpuan sa Exodus 40, 34 at saka 38. Ito mong sinasabi. Pagkatapos ay tinakpan ng ulap ang tuldang tipanan
at pinuno ng kaluwalhatian ng Panginoon ang tabernakulo, sapagkat sa kanilang buong paglalakbay, ang ulap ng Panginoon ay nasa ibabaw ng tabernakulo sa araw, at may apoy sa loob niyon sa gabi, sa paningin ng buong sambahayan ng Israel. At ating buuin ang ating leksyon ngayong linggo sa 3 punto. Ang 3 punto na ito ay 3 P. Unang P ay pattern. Ito yung God's blueprint of redemption. Ang pangalawang punto ay presence. Ito naman yung God's dwelling among His people. Ang pangatlo ay yung purification. God's solution for sin. Ibibigay at ipaliwanag sa atin ni Pastor Ian yung unang punto na pattern, yung God's blueprint of redemption. Ano ang ibig sabihin nito, Pastor Ian? Thank you, Pastor Ray. At para po masundan ninyo, balikan po natin ang ilang mga sitas ng talata sa aklat ng Exodo. At ito po ay makakatulong sa atin upang mas maging malinaw sa atin at mas maliwanag sa ating pagkaunawa ang ating paksang pinag-aaralan. Tunghayan po natin ang Exodo, Kapitulo 25. Unahin po natin, balikan natin yung nasusulat po doon sa ilang mga yugto ng ating episode po ng Oras ng Pag-aaral, doon po sa pag-aaral doon sa Exodo Kapitulo 25, tingnan po natin ang 2 talata mula sa kapitulong ito. Unahin po natin ang versikulo 8. Pakibasa po, Pastor Ray. Igawa nila ako ng isang santuaryo upang ako'y makapanirahan sa gitna nila. Pansinin po natin mga kapatid, mga ginigiliw na taga-subaybay, ang paggawa ng sanktuaryo o ang aklat ng Exodo. Unahin natin yung aklat ng Exodo. The book of Exodus introduces a God that is concerned, that is loving, long-suffering, at isang Diyos na merong habag sa kanyang bayan. Kaya nga't ang isang description dito ay the God that is of long-suffering. Dito din sa aklat ng Exodo, mga kapatid, makikita natin dito kung sino ang Diyos, at ang Diyos na ito ay makikita natin ay siyang nag-utos na gumawa ang kanyang bayan ng isang tabernakulo, ng isang sanktuaryo. Bakit? Basahin po natin ano po ang pagkasabi sa wikang English nung kaninang binasa po sa atin ni Pastor. Ito po ang sabi sa verse 8. Ang sabi po, "Then have them make a sanctuary for me, and I will dwell among them." Ang isa pong napakainam na makita po natin, ang konsepto ng sanktuaryo ay nagtuturo sa isang Diyos na gusto niyang manahan. Isang Diyos na gusto niyang ipakilala, ipahayag kung sino siya. Kaya nga't ang Kapitulo 25 ay nagpatuloy sa talatang 9 ng mga gantong kataga. Pastor? Ayon sa lahat ng aking ipinakita sa iyo, sa anyong huwaran ng tabernakulo at sa anyong huwaran ng lahat ng kasangkapan niyon ay gayon ninyo gagawin. Ano po ang sabi, mga kaibigan? Ang sabi po ng talata, "At sila ay gagawa ng isang tuwaryo at ako ay mananahan sa kanila upang makita nila kung sino ang Diyos at ang kanyang gawa ng pagliligtas." Ang versikulo 9 ngayon ay nagsabi po, ang sabi po sa wikang English, "Make this tabernacle and all its furnishing exactly like the pattern I will show you." Ito po yung pinag-usapan natin noon na merong pong tabnith, ika nga, na merong pattern, may plano na ipinakita ang Diyos sa kanyang alagad na si Moises at ito ang kanilang susundin. Bakit po mahalaga? Ano ba tong mga nandito sa pattern na ito? Alam niyo mga kapatid, marami ang nagsasabi na wala daw sanktuaryo sa langit. Malinaw mula sa tala ng Biblia na merong sanktuaryo sa langit at ito ay malinaw sa mga ilang talata na babasahin po at ipaglilingkod sa atin ni Pastor Urbi. Ang una po ay ang Gawa, Kapitulo 7, versikulo 44. Pastor? Nasa ating mga ninuno sa ilang ang tabernakulo ng patutuo ayon sa itinakda
nang nagsalita kay Moses na kanyang gawing alinsunod sa anyo na kanyang nakita. So, malinaw po na merong plano tungkol sa isang sanktuaryo na nakita ni Moises yung pattern na ito at ito'y alinsunod sa plano at sa sanktuaryong nandun sa langit. Patuloy po, tignan po natin ang 3 sitas ng talata mula sa aklat po ng Hebreo Kapitulo 8, versikulo 2. Pastor? Isang ministro sa santuario at sa tunay ng tabernakulo na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao, sapagkat itinalaga ang bawat pinakapunong pari upang maghandog ng mga kaloob at ng mga alay, kaya't kailangan din namang siya ay magkaroon ng kanyang ihahandog. Makikita natin sa talata na ito na inihahayag na merong sanktuaryo at merong naglilingkod doon ang ating Panginoong Hesus doon sa sanktuaryo sa langit. Ito po ay mas maging malinaw sa 2 talata na masusupungan natin sa Hebreo Kapitulo 9, versikulo 23 at 24. Pastor? Kaya't kailangan na ang mga sinipi mula sa mga bagay na sa kalangitan ay linisin ng mga tao, ngunit ang mga bagay sa sangkalangitan ay sa pamagitan ng higit na mabubuting handog kaysa mga ito. Sapagkat si Kristo ay hindi pumasok sa santuaryo na ginawa ng mga kamay ng tao na mga kahalintulad lamang ng mga tunay na bagay, kundi sa mismong langit upang dumulog ngayon sa harapan ng Diyos para sa atin. Malinaw mga kapatid na ang sanktuaryong itong tinutukoy ng Hebreo ay may sanktuaryo sa langit. Pero ano pong isang magandang makikita natin doon sa sanktuaryo at doon sa pattern na ipinakita kay Moises upang ito ang maging visual rendering ng gawa, pag-ibig, pagliligtas, presensya ng ating Panginoon sa panahong iyon upang makita nila kung sino ang Diyos na siyang nananahan na kasama nila. Tingnan po natin ang ilang yugto noong pagbuo noong sanctuary or noong tabernacle doon sa lupa, mga kapatid. Yung unang bahagi, kung papansinin niyo po, Kapitulo 36 ng Exodo 8 hanggang 38, dito po binigay at nilahad yung gawain, yung mga steps upang gawain yung tabernakulo. Pero very interesting mga kapatid, kung titignan niyo po yung mga dadating na mga kapitulo, mula Kapitulo 37, ang versikulo po ay 1 at 9, dito po ang unang-unang furniture na kailangang maitatag, magawa doon ay ang Ark of the Covenant. Ibig sabihin mga kapatid, unang kailangang magawa ay yung dambana, yung Ark of the Covenant. Ibig sabihin, ito'y nangangahulugan doon sa gawa, presensya ng Diyos at yung kanyang kalwalhatian. Ibig sabihin mga kapatid, dito nagsisimula ang lahat ng bagay sa sanktuaryo. Ang presensya ng Diyos. Ang kanyang pag-ibig. Sino ba siya? Bakit? Yung mga sumunod na mga kasangkapan, furnitures sa loob ng sanktuaryo or tabernakulo tulad ng Ark of the Covenant, the table of the shewbread, yung lampstand, yung altar of incense, yung anointing ng mga incense, yung altar of the burnt offering, yung laver or basin sa labas, yung courtyard, yung damit ng mga saserdote at maglilingkod doon sa tabernakulo. Ito po'y pasunod na nilahad sa Exodo mga kapatid, patungo doon sa mga ngasiwa o doon sa saserdote or yung priest na tinatawag. Anong ibig sabihin mga kapatid? Ito ay sa Cebuano po, gihanay.
maayos yung kanyang pagkapasunod, ika nga, Detalyado, yung detalyado. Ibig sabihin, yung paggawa ng Panginoon ay detailed, ipinapakita niya kung sino siya, pati yung pagtatalaga, mga kapatid. Makikita natin dito, tinawag ng Panginoon, Moises, hali kayo, italaga natin sila. At makikita natin, si Moises ay minsanan lang nakapasok doon sa kabanal-banalang dako noong ito'y panahon na ginagawa't itatalaga. Kaya nga't makikita natin dito na ang mga maglilingkod dito ay ibinukod. Ibig sabihin, mga kapatid, ang gawa ng pagliligtas ng Diyos ay mahalaga. Ito ay nagtuturo, ang tabernakulo ay nagtuturo kung papaano ang pagliligtas ng Panginoon. Higit sa lahat, kung sino ang Diyos na tagapagligtas. Siya ay isang Diyos ng pag-ibig. Diyos na pinapakita niya kung sino siya at kung ano ang magagawa niya upang tugunin ang kasalanan na naging problema ng sangkatauhan. Wow, napakaganda. Ang unang punto pa lamang ay ang tema niya ay pattern. Ibig sabihin, mga kapatid, ang Panginoon Diyos ay siya ang pinanggagalingan, siya ang pinagmulan kung papaano si Moses gagawa ng tabernakulo na ating pinag-uusapan. Na yung tabernakulo yan, yung santuario na ipinakita ng Panginoon Diyos kay Moses upang gawin niya ng detalye lahat ng mga bagay. Sabi ni Pastor ay unang naroon ay yung dambana, yung kautusan ng Panginoon Diyos na siyang nagpapahayag kung papaano mabuhay na tapat at sumunod ang mga bayan ng Israel. Pero yung pattern na yan, santuario na yan ay ginawa upang bigyang solusyon kung papaano tubusin at iligtas ang makasalanang mga nagsinaunang mga tao noon. Lalo na mga Israel na binigyan ng Panginoon Diyos na kanyang pinili ng mga bayan. Kaya maraming salamat. Sa unang punto, nagpapakita na ang tabernakulo ay galing sa Panginoon Diyos, ang kanyang pattern, kanyang itsura na gagawin ni Moses dito sa lupa upang bigyang solusyon ang kasalanan ng tao sa nagkasala sa 10 utos. May nakita ako, Pastor Ray at Pastor Ian, na ibang anggulo dito sa unang punto na kung saan yung salitang commanded o iniutos ay 19 times na ginamit dito sa chapter 39 to 40. At itong repetition na ito ay hindi accidental, kundi it emphasizes God's desire for exactness in our worship and service. At nakita ko rito na kung saan ay sinasabi na gumawa sila ayon sa iniutos ng Panginoong Diyos sa kanila. Yun yung binabanggit dito na mga salita. So, yung faithfulness is not measured by yung sinasabi natin na occasional obedience, kundi it is measured by ongoing consistency. Yun yung kagustuhan ng Panginoong Diyos. Yung maliliit na bagay na ginagawa natin araw-araw na humuhubog sa ating pananampalataya na magbigay luwalhati sa ating Panginoong Diyos. So, kagustuhan ng Panginoong Diyos yung tuloy-tuloy na obedience o lingkod sa ating Panginoong Diyos. Hindi yung sinasabi ko na kanina na occasional obedience, kundi yung ongoing consistency sa ating paglilingkod sa Kanya. Yun. Napakaganda po nung nakita ni Pastor Julius, Pastor Ray, Pastor Bermudez, salamat po doon. Dagdagan ko lang po, Pastor Urby, yung kaninang sinabi nating pattern. Yung pattern ay yung pinakita kay Moises ay
it is a miniature of a sanctuary system, of the sanctuary that is already that is existing in the heavenly sanctuary. Malinaw po to sa talatang kaninang nabasa po sa Hebreo Kapitulo 8, versikulo 2. Kung babasahin pa rin po natin kasamang versikulo 1, malinaw dito na ito yung ipinapakita. Kaya nga, yung tabnit na ito ay nagtuturo lamang na merong realidad noong sanktuaryo na yung sa langit. Pero ang isang mas maganda dito, Pastor, ay yung ginagawa. Ano ba yung ginagawa? Dito ay nagkakaroon ng hain. Mamaya pag-uusapan natin na mas mahaba. Pero ito ngayon yung gawa dito ng paghahain, paglilinis ng kasalanan ay nagtuturo sa presensya ng Panginoon na siya isang manunubos at tagapagligtas. Napakaganda mga kapatid na makita natin yung pagliligtas ng Panginoon. Kasi doon sa sanktuaryo, makikita natin hindi lamang yung kung sino ang Diyos, kundi yung kanyang gawa ng pagliligtas. So this talks about that I may dwell among them. Ito ay reflection din mga kapatid ng talata na mababasa natin sa Juan Kapitulo 1 at kung babasahin po natin ang John 1 verse 1, ang simula ay ang berbo at ang berbo ay sumasa Diyos. Pero makikita natin dito at ang Diyos na ito ay who is the one who dwelt among us. So makikita natin dito, Pastor, sa Juan Kapitulo 1 na ang Diyos who He Himself was God dwelt among us, incarnated, took human flesh. So, makikita natin ngayon, yung Old Testament tabernacle system is pointing also to the work of the reality in the New Testament. Ito po ay isang napakagandang aral mula sa Biblia, Pastor. Maraming salamat sa napakagandang punto na yung santuario, tabernakulo ay nakita at pinakita ng Panginoon Diyos kay Moses upang gawin niya ayon doon sa mga specifics na kanyang gagawin, mga furnitures, mga kapatid, na pinakita ng Panginoon Diyos sa kanya. Na ito'y wala ng ibang layunin upang magkaroon ng solusyon ng kasalanan at kaligtasan at matubos ang mga taong nagkasala at magkaroon sila ng reconciliation, friendship at saka redemption o kaligtasan ng mga taong nagkasala noong unang panahon. Maraming salamat. Ganon din ngayon, si Jesus naman na yon. Ngayon ay tumahan sa atin upang siya ang magbigay lunas ng ating kasalanan at magkaroon tayo ng kaligtasan, mga kapatid. Pupunta na tayo sa pangalawang punto. Presence. Ibig sabihin ay God's dwelling among His people. Ipaliwanag sa atin ni Pastor Jules. Pastor Jules. Yes, Pastor Ray at Pastor Urbi. Kagaya na nga ng ating napag-aralan sa unang punto na pagkatapos na nagawa ng lahat at na-dedicate na yung tabernakulo, ay nanahan yung presensya ng ating Panginoong Diyos. Nanatili yung presensya ng ating Panginoong Diyos. At ang ginamit na salita rito sa Hebrew word ay abode. Pakibasa nga, Pastor Ray, ang Exodus 40 verse 35. Binabanggit dyan yung salitang lumagay o nanatili. Pakibasa nga, Pastor Ray. Si Moses ay hindi makapasok sa tuldang tipanan sapagkat nanatili sa ibabaw niyon ang ulap at pinuspos ng kaulhatian ng Panginoon ang tabernakulo. Okay, sa King James Version at sa American Standard Version, ginamit yung salitang abode o lumagay. Doon sa NIV, ginamit yung salitang settled. Yung English transliteration nito ay Shekinah. Yung God's presence ng ating Panginoong Diyos ay nanatili doon sa sanktuaryo na kung saan ay ginawa na pinakita kay Moses. So pinuspos ng Panginoon ang kanyang kaluwalhatian ang tabernakulo sa pamagitan ng kaniyang pananatili, yung kaniyang glory ay naandon. Kapag ating binabasa ang Jewish history,
ay ating makikita na yung presence ng ating Panginoong Diyos ay nanahan doon sa tabernakulo. Ngunit kapag sila'y nagkakasala, yung kaniyang Shekinah glory ay umaalis. Kung ating babasahin, Pastor Ray, sa unang Samuel 4:21 to 22, ay merong salita rito na kung saan ay ginamit, na kung saan ay pinangalan doon sa anak ni Pinehas. Pakibasa, Pastor Ray, ang unang Samuel 4:21 at 22. Pinangalanan niya ang bata na Ikabod na sinasabi, ang kaluwalhatian ay umalis sa Israel sapagkat ang kaban ng Diyos ay nakuha at dahil sa kanyang biyanan at sa kanyang asawa. Kanyang sinabi, ang kaluwalhatian ng Diyos ay umalis sa Israel sapagkat ang kaban ng Diyos ay nakuha. Okay, diyan hindi pinakilala kung sino yung babae na nanganak. Basta't sinabi diyan, yan ay asawa ni Pinehas na daughter-in-law naman ni Eli. Ngunit nung nanganak siya, ay nalaman niya na yung kaban ay kinuha. The Ark of the Covenant was captured. Namatay yung kanyang father-in-law na si Eli at namatay naman yung kanyang asawa. So out of grief and despair, pinangalanan niya yung kanyang anak na Ikabod. Ang ibig sabihin ng Ikabod ay ang kaluwalhatian ay umalis sa Israel. So kung ating titignan yung Ikabod na salita, Ikabod means the glory is gone. Kapag ang Israel ay nagkakasala, yung glory ng Panginoong Diyos, yung presence niya sa pamagitan ng Shekinah glory na nanahan doon sa tabernakulo ay umaalis. Ngunit kapag sila ay bumabalik sa Panginoong Diyos, ito muli ay pinupuno niya ang tabernakulo. Kagaya nung si Solomon, dinedicate niya yung templo na ginawa. Pakibasa nga, Pastor Ray, sa unang mga hari, Kapitulo 8, 10 hanggang 11. Kapag ang mga pari ay lumabas sa dakong banal, ang bahay ng Panginoon ay napupuno ng ulap. Kaya't ang mga pari ay hindi makatayo upang mga siwa dahil sa ulap, sapagkat napuno ng kaluwalhatian ng Panginoon ang bahay ng Panginoon. Okay, diyan nakikita natin sa panahon ni Solomon ay muli ang presensya ng Panginoong Diyos, yung kanyang Shekinah glory, ay pinuno muli ang tabernakulo. Kanya nga't kahit yung mga pari hindi makapaglingkod dahil sa sinabi dito na pinuno ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. And the next time the glory of God came to earth was when Jesus, the Son of God, dwelt sa atin sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa John 1:14, binabanggit dito na ang ating Panginoong Hesus ay nanahan sa atin. Sa Greek translation ng Old Testament na Septuagint, yung salitang abode sa Exodo 40:35, Pastor Ray, ay ginamit dito sa Griego sa Lucas 1:35, at ang salitang ginamit ay overshadowed o liliman. Pakibasa, Pastor Ray. O mapapasa ilalim. Lucas 1:35. At sumagot ang anghel sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't ang batang banal ay tatawaging anak ng Diyos. Okay, yan ay si Birhen Maria na lililiman ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kanya yung kanyang anak na sinabi diyan na banal. Sa yung banal ng mga banal, where the glory of God dwelt, na nanahan in the person of God's Son, Jesus Christ. But what did the world do with this glory? They nailed it to the cross.
Iyon yung nangyari. So, ang presensya ng Panginoong Diyos dito sa New Testament ay ating nakita sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin ang Panginoon Diyos. Ang pangalawa ay napakaganda. Di ba yung una, nagpagawa ng Panginoon Diyos ng santuario para mananahan doon. So magmula noong nagkasala ang tao o kaya noong unang-una pa hanggang sa Bagong Testamento ay naroon ang Panginoon Diyos, ang kanyang presensya sa Old Testament, sa santuario, at sa New Testament ang ating Panginoong Jesus. Kaya ang Diyos ay tunay na nagmamahal sa atin. Nais niyang magkaroon tayo ng ugnayan, magkaroon tayo ng patuloy na kapayapaan at kaayusan. At ganun din ay mabuhay na walang hanggan. Kaya purihin ng Panginoon. Ang pangalawang punto ay tungkol sa presensya. Ano? Maganda, Pastor Ray, yung sinabi po ni Pastor Bermudez. Susugan po natin yung mga talatang binasa ni Pastor Bermudez at pinaglingkod ni Pastor Urbi, mga kapatid. Tingnan po natin muli yung tala po ng Kapitulo 40, versikulo 35, mga kapatid. Si Moses ay hindi makapasok sa tuldang tipanan sapagkat nanatili sa ibabaw niyon ang ulap at pinuspos ng kaluwalhatian ng Panginoon ang tabernakulo. Tingnan po natin yung presensya po ng Panginoon doon ay yung po yung tinatawag na Shekinah, yung sinabi po kanina ni Pastor. So, the Shekinah is the one that settled. Ito po yung ibig sabihin ng Shekinah, yung kanina sinasabi ni Pastor. Settled doon sa sanctuario. It dwelt, ika nga po. The presence was there. Pero meron pong isang salita na ginamit doon po sa versikulo 35, the glory of the Lord filled. So, napakaganda po noong talata, mga kapatid. The presence of God came and settled and filled. Hindi lamang siya pumondo, ika nga. Siya din mismo, ang presensya ng Diyos ay siyang pumuno. So, the Shekinah, which is God's glory, dwelt, settled, but God's glory and presence also filled. Mela, sa wikang Ebreo. So, makikita natin, mga kapatid, yung gawa ng Panginoon ay masarap pong tignan. Kung titignan natin yung Biblia, that God's presence is not something that is only indwelling, but infilling. Infilling. Yun ang maganda, no? Yung hindi lang manatili, kundi pupunuin. So, magiging abundant Amen. yung buhay natin. Sa yung buong Exodus po, kung tingnan natin, parang pattern, then may mga gustong mensahe ang Panginoon. Very precise siya. Pero ang isang magandang mensahe po makikita natin dito, sino ba yung Diyos na ito? Ito yung Diyos ng pag-ibig. Nakikita niya yung nararanasan natin. Nakikita niya yung evil ng kapanahunan. At yung kanyang pagliligtas ay tamang-tama. At habang tayo dumadaan sa mga Egyptian experience, ika nga, God's presence is there and His presence is indwelling but also infilling. Amen. Ang masama doon, yung ikabod mo. No? Kung wala yung presensya ng Panginoon Diyos kasi umaalis tayo at hindi natin, ay yung sinasabing 39 na hindi natin sinusunod yung kanyang mga detalyadong iniutos sa atin na kailangan natin gawin. Patuloy yan. Hindi lang nanatili, kundi patuloy nating sundin ang mga bagay na detalyadong ipinagkaloob sa atin na dapat nating sundin, mga kapatid, upang manatili ang presensya ng Panginoon Diyos sa ating buhay. Umiwas tayo sa mga kasamaan. Lalo-lalo na ngayon yung Pilipinas ay punong-puno ng korupsyon na. Kaya, Panginoon Diyos, pagpapalain niyo ang bawat isa sa amin at ipanalangin natin ang ating mga mamumuno sa atin
para patuloy ang presensya ng Panginoon Diyos ay manatili sa ating buhay. Ano po? At ang ating iglesia ay huwag naman sana'y maapektuhan. Magkakahiwa-hiwalay ng mga landas o kaya panukala o kaya layunin o kaya mga kuro-kuro. Nagkakaisa tayo ayon sa salita ng Panginoon Diyos. Para ang kanyang presensya, kapatid, kaibigan, ay patuloy na manatili at pupunuin tayo ng kasaganaan ng ating Panginoon Diyos. Kaya papasok na tayo sa pangatlo. Pastor Ian, anong ibig sabihin nito? Yung purification, ibig sabihin ay God's solution for sin ito. Ay matindi ito. Tingnan po natin yung nangyari ngayon, Pastor, diba? Natapos na yung paggawa ngayon ng sanktuaryo. Ano ngayon yung susunod? Pero may magandang talata po dito na makikita tayo doon sa nung natapos. Tignan po natin yung Exodo Kapitulo 40, ang versikulo po ay 33. Pastor, pwede po bang pakibasa? At kanyang inilagay ang buluwagan sa palibot ng tabernakulo at ng dambana. At iniayos ang tabing ng pintuan at ng bulwagan. Gayon, tinapos ni Moses ang gawain. So, ito pong pagtapos ng gawain, yung pong kela sa Hebreo, which is finish. Diba na, nung natapos na ngayon ng ating Panginoon yung paggawa, saan natin narinig yun? Ito yung narinig natin sa Genesis Kapitulo 2, versikulo 1, kung hindi ako nagkakamali. So, tinapos niya yung paggawa. Then, makikita natin ito na nung ginawa yung sanktuaryo, makikita natin doon, Kapitulo 40, versikulo 33 ng Exodo, nung tinapos ni Moises. Meron pa po isang gumawa ng templo na mas structured na siya. Hindi na siya yung moving tent, yung tabernacle, ika nga. Si Solomon, nung ito ay may natapos din yung kanyang paggawa, 1 Kings 7:21. Pastor, pwede niyo po bang pakibasa? Unang Hari, Kapitulo 7, 51. Ganito nayari ang lahat ng ginawa ni Haring Solomon sa bahay ng Panginoon. Pinasok ni Solomon ang mga bagay na itinaga ni David na kanyang ama. Ang pilak, ginto, mga lalagyan at itinago sa mga silid ng kanyang kabangyaman ng bahay ng Panginoon. So makikita natin mga kapatid na may pagtapos ng mga ginawang paggagawa ay nagpapatuloy pa rin. Ano yung nagpatuloy? Yung pagliligtas naman ng ating Panginoon ang makikita natin. Doon po sa makikita natin yung tabernacle is closely associated with the Genesis account, with the creation account, that God is busy in the making, but there is also completing of that creation. And there was also the building of the sanctuary and the completion of it, and also the continuing work of saving or yung pagliligtas. Alam niyo mga kapatid, nung natapos na ang nailigtas ng Diyos ang kanyang bayan, inutusan niya gumawa ng sanktuaryo nang sa gayon ang kanyang presensya ay maging alaala ng kanyang karakter, kung sino ang Diyos. Diyos na mahabagin at tagapagligtas. Ngayon mga kapatid, anong naging role ng sanktuaryong ito sa whole Old Testament picture of God's people? Ito ngayon ay naging sentro ng kanilang pag-iisip, pamumuhay, at ng kanilang pananampalataya. Bakit? Ito ngayon ay nagbukas sa mga paglilingkod na ginagawa sa araw-araw. Ito po yung daily sacrifices. Meron pong gawa ng pag-aalay sa umaga at sa hapon at sa mga oras na yon. Ang pagmiministeryo ng mga saserdote ay makikita. Saan? Doon sa mga taong may dala-dala na mga hain. Hain para sa kasalanan, hain para sa kapayapaan, hain ng pasasalamat, hain upang patuloy nilang kilalanin kung sino ang Diyos. Pero yung isang hain, mga kapatid, na kailangan ng buhay ay yung hain ng para sa kasalanan. Ito ngayon ay nagtuturo sa kordero din na siyang magiging manunubos natin, na siyang dugo ay nabuhos sa krus ng Kalbaryo upang
tayong makasalanan ay malinis. Yun din sa Old Testament, mga kapatid, yung daily sacrifices ay nagaganap. Pero meron pong isang ministeryo na ginagawa taunan at ito po yung tinatawag na Day of Atonement. O yung Yom Kippur. Ito ngayon yung araw ng paglilinis. Alam nyo ba, mga kapatid, pag tinignan nyo ng maigi, ng mainam, o sa salitang Cebuano, gisubay ninyo ang Biblia, sa araw-araw na hain, ang dugo ay papasok sa sanktuaryo, sa tabernakulo. At ito hanggang ito'y iwisik ng nangangasiwang saserdote doon sa kortina na naghahati sa kabanal-banalang dako at sa banal na dako. Pero sa araw po ng Day of Atonement, mga kapatid, ang pagkilos ng paglinis ng kasalanan ay hindi mula sa labas patungo sa loob, kundi mula sa loob patungo sa labas. Ito ay pagkilala ng Panginoong Hesus kung papaano tayo nililinis na ang kaligtasan ay nagmumula sa Kanya. Kaya nga't sa Day of Atonement na yon, ang pagministeryo ng saserdote ay nagmumula doon sa kabanal-banalang dako patungo sa labas. Mga kapatid, isang napakainam na katotohanan na meron tayong dakilang saserdote ng ating Panginoong Hesukristo doon sa sanktuaryo sa langit na siyang nagmiministeryo para sa ating mga kasalanan. At sa araw na kanyang muling pagbabalik, natapos na ang gawa ng pagliligtas, siya ngayon ay lalabas doon upang patuloy nating maranasan at mapakita sa buong mundo ang pagliligtas na ginawa ng Diyos. Ito ang isang pinakamasarap na aral, mga kapatid, mula sa aklat ng Exodo, kasama na po ng mga ibang talata sa Leviticus chapter 16, na makikita natin ang Day of Atonement doon, ang Hebreo, ang Revelation. Napakasarap na maging sandigan natin, mga kapatid, na ang aral ng Biblia na meron tayong isang great high priest ng ating Panginoong Jesus. Napakaganda na ang pangatlong punto ay purification ng paglilinis ng kasalanan. Yung araw-araw at saka yung taon-taon. Yun yung Day of Atonement tinasabi ni Pastor. Napakaganda. At lahat ng mga ito ay tumatayo sa ating Panginoong Jesus. Ang akala kasi ng iba, Pastor, pag yung daily sacrifice, ganun din yung nangyayari daw sa Day of Atonement. Hindi. Kasi sa daily sacrifice, yung dugo, the movement of the blood comes from outside going inside. So, pero paglilinis, sa Day of Atonement, the movement of the blood is from the inside outside. So, cleansing comes from the Lord. Yun ang isang masarap na kasiguruhan dito, Pastor. Iyan ay na-imagine ko yung, di ba sinasabi, lahat ng mga ito, kahit yung tupa kay Kristo, yung pare kay Kristo, yung tinapay kay Kristo, yung liwanag kay Kristo, lahat yun nandun sa loob ng santuaryo. Insenso kay Kristo. So yung sa bagong tipan, yung presensya ng Panginoong Jesus ay kumakatawan din noon noong unang panahon sa santuaryo. Ngayon, pumunta tayo sa langit, pag balik na ang ating Panginoong Jesus, saan siya galing? Hindi doon sa daily dito sa kundi galing mismo sa loob, palabas. Sa kanyang trono, yung sinasabi mo. Kaya nga, mula sa trono, palabas na. Pastor Ray, Pastor Bermudez, ay yung pagliligtas ng Panginoon ang na-highlight. Si Kristo, yung mensahe ng sanktuaryo. So, wala po tayong dapat ikahiya bilang mga Seventh-day Adventists tungkol sa doktrina ng sanktuaryo. Dahil ang doktrina ng sanktuaryo ay hindi nagtuturo ng pagliligtas ng saganang akin, kundi pagliligtas
ng manunubos na Oo. si Kristo Jesus. Ang isang mahalaga pa doon na malaman natin ay lahat ng mga ito, yung mga hain, ang mga santuaryo, lahat ng mga simbolo niyan ay nawala ng saysay noong namatay si Kristo sa cross ng Kalbaryo. Dahil sabi niya, tapos na. It is finished. Oh, it is Yun po yung finished. nakalimutan ko kanina, Oo. Pastor. Meron din nagsabi ng it is finished sa Biblia sa Bagong Tipan. Kung meron tatlong segments ito Oo. sa Old Testament, sa Genesis, sa Exodus, sa 1 Kings, meron po naman ito sa John chapter 16, kung hindi ako nagkakamali. Ang verse yata po ay 30 when Jesus said, it is finished. So, napakaganda ng mensahe, mga kapatid, ng pagliligtas ng Diyos. At kung sino siya, ito ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Ito ang Diyos na sinasamba natin. Ito ang Diyos na itinuturo ng Biblia at ibinabahagi po ng Iglesia Adventista del Septimus Dia sa bawat isa sa inyo. Napakasarap malaman natin na meron tayong Diyos na naglilinis ng ating kasalanan para magkaroon tayo ng kapayapaan, kaayusan at pag-asa ng kaligtasan. Mawawala yung guilty feelings mo kahit ikaw ay isang makasalanang tao. Anumang bagay ang ginawa mo sa balat ng lupa, gaano ka man kasama, kung ikaw ay lumapit kay Kristo, nakagaya ng unang noon ng mga Israelita na kumuha sila ng tupa upang patayin, saksakin at paduguin na imbes na sila ay mamamatay, ay yung tupa ang mamamatay. Ngayon naman sa Bagong Tipan, dahil kinuha lahat ng Panginoong Hesus ito, hindi na maghahain. Si Jesus na ang hain. Kaya lumapit ka na lang kay Kristo, wala ka ng gastos eh. Hindi ka na magbabayad doon eh. No? Wala ka ng gastos, lumapit ka lang. At ang kailangan mo lang ay sampalatayanan. Pagkatapos ng sampalatayanan mo, ay may gagawin ka rin. Ano? Yung detalye na sinabi na obedience, ano, di ba? The tabernacle system points towards what will Christ do in the New Testament. Yeah. And what is He doing in the Holy Sanctuary. So, tama po, Pastor, yung sinabi niyo. Ang masaya pa doon ay itong naglilinis ng ating kasalanan, namatay sa ating mga kasalanan at nagligtas sa atin ay nasa langit na. Okay? Ang pagbalik niya, Pastor Jules, ay yan ang pinakahihintay ng bawat isa. Kaya bago tayo dumating sa ganong kalagayan, ang Panginoong Hesus bago dumating, ay tayo linis. O kaya masunurin. Ano po? May gagawin dapat, Pastor, ang isang tao. Doon sa 1 John 1:7 na yung binabanggit natin, if we confess our sins, He is faithful and just Yeah. to 1 John 1:9. forgive us. Pakibasa nga, Pastor Ray, yung 1 John 1:7 na binabanggit na kailangan ang confession of sins at yung acceptance of Christ's robe of righteousness na kailangan ng isang tao na nananampalataya. Ang ating Panginoon. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Yes. Dahil siya na mismo yung umako ng ating kasalanan. Siya na yung tupa, yung kordero na nahihain para sa atin. So if we confessed, pinahayag natin yung ating kasalanan sa Kanya at tatanggapin natin yung Kanyang robe of righteousness, ay tapat siya na magpapatawad sa atin at tatanggapin niya tayo bilang Kanyang mga anak na lalaki at babae. Pero meron akong gusto na papabasa dito, Pastor Ray, na ipapaliwanag sana ni Pastor Ian sa atin, yung mga awit 32, 1 at 2. Pakibasa nga, Pastor Ray, yung 32, 1 at 2 ng awit. Mapalad siya na pinatawad ang pagsuway, na ang kasalanan ay tinakpan. Mapalad ang tao na hindi pinaparatangan ng kasamaan ng Panginoon at sa kanyang espiritu ay walang pandaraya. Ano dito yung tinatabing tinakpan ng kasalanan? Pastor Ian na binabanggit na kung saan ay
Kagaya rin sa daily services, hindi ba yung makakasalanan ay tinatakpan? Ngunit sa Day of Atonement, ito ay mula sa loob ka mo kanina ay ilalabas. Meron pang pagpapakawala ng asazel. Asazel. Maganda, Pastor, yung tanong po ninyo. Ito yung masusumpungan sa awit 32, versikulo 1 at 2, yung covered. Ito pong salitang covered, kung hindi po ako nagkakamali, ay nagpapakahulugan siya na tinatakpan, which is concealed. So, the Hebrew word used here is kala. So, when your sins are exposed, that's very embarrassing. But God covers our unrighteousness, kala. Pag tinatakpan ito ng ating Panginoon, kaninong katwiran ang nakikita? Ang Panginoon. Ang Panginoon. Yung damit ng katwiran ngayon ay dumadamit sa atin. Bagamat tayo makasalanan, tayo ngayon ay dinadamitan dahil tayo humingi sa Panginoon. Panginoon, patawarin mo ako sa aking kasalanan. Humingi ako ng tawad, nagsisisi ako. Sabi ng Panginoon, inaari kitang ganap. Pinapatawad kita. Sa oras na yun, dinadamitan tayo ng katwiran ng ating Panginoon. Yung ating mga kasalanan, bagamat sila'y mga nagawa natin, tinatakpan ng Diyos. Isang figure of speech po to mula sa poetic language ng Psalms that God covers. At meron pa rin po isang ibig sabihin nito sa ibang mga talata, that God throws it into the abyss of the water. Ibig sabihin, hindi na makikita. Ang makikita ngayon, ang mahalaga ay ang katwiran ng ating Panginoon. Pastor Ray, Pastor Bermudez, meron po akong isang gustong ibahagi. Tinitignan ko po kanina yung lesson. Ito pala'y, meron pong sinabi ang lingkod ng Diyos doon sa Patriarchs and Prophets, page 358. Ang sabi po dito ng lingkod ng Diyos, thus, in the ministration of the tabernacle and of the temple that afterward took place, the people were taught each day that the great truth revealed to Christ's death and ministration, and once each year, their minds were carried forward to the closing events of the great controversy between Christ and Satan. The final purification of the universe from sin and sinners. So may paglilinis na magaganap. Nagmamatulin siguro po oras natin, Pastor. Pero magandang makita ito ng ating mga nag-aaral doon po sa ating Sabbath School Quarterly. Huling bahagi po to, mababasa nyo sa araw po ng Friday. Alright, maraming salamat. Napakagandang ating pinapag-aralan. Ganado ang bawat isa sa amin na magpapaliwanag at mas marami pang mga dapat sabihin. Ngunit ang oras ay malapit na at maraming salamat Pastor Ian, ang iyong patuloy na pag-aaral dito sa Hope Channel Studio ng oras na pag-aaral. Ganon din si Pastor, dahil kasama ko yan si Pastor palagi, ay patuloy na babasbasan kayo ng Panginoon Diyos. Meron pa ba tayong huli? At ang Panginoon Diyos ay patuloy na mamalagi sa bawat isa sa inyo. Bagamat patapos na tayo, may susunod pa. At abangan ninyo, mga kapatid, na ito ay patuloy na lalong mapapaiba yung ating kaalaman. Hindi lang kaalaman, kundi ito'y ating ugnayan sa ating Panginoon Diyos at ganun din sa ating mga kapwa mananampalataya at mga kaibigan at katrabaho, mga kapatid. Kaya tayo patapos na. Bago tayo makakarinig ng huling panalangin ni Pastor Ian, ay makakarinig po tayo ng isang awitin. Dahil mayroong pinaghadakilang saserdote doon sa langit, ang ministeryo niya sa santuaryo, nagawa ng Diyos at di ng tao. Doon sa tabi
kabanal-banalan, mahabaging pagdilitis ang liligtas sa sangkatauhan, dahil tayo ay tinubos. Sala natin nililinis doon sa sanktuaryo. Inaangkin tayong nabos doon sa sanktuaryo, doon sa langit. Tayo'y dinadalisay doon sa sanktuaryo. Dinadalisay niya ang templo doon sa langit na sanktuaryo, at hinahanda sa kaniyang pagbalik sa mga naghihintay sa kaniya. Sala natin nililinis doon sa sanktuaryo. Inaangkin tayong nabos doon sa sanktuaryo, doon sa langit. Tayo'y dinadalisay doon sa sanktuaryo. At kung matapos ang kaniyang paglilingkod, nawa'y tayo'y maligtas lahat. Sala natin nililinis doon sa sanktuaryo. Inaangkin tayong nabos doon sa sanktuaryo, doon sa langit. Tayo'y dinadalisay doon sa sanktuaryo, doon sa sanktuaryo, doon sa sanktuaryo. Sala natin nililinis doon sa sanktuaryo. Inaangkin tayong nabos doon sa sanktuaryo, doon sa langit. Tayo'y dinadalisay doon sa sanktuaryo, doon sa sanktuaryo, doon sa sanktuaryo, doon sa sanktuaryo. Amang banal na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na siya nag-akda ng tabernakulo, ng ministeryo na ito, na kinauwian sa aming Panginoong Hesukristo. Tunay na inyong pagliligtas ay totoo. Tunay na inyong kamatayan sa krus ay napakahalaga.
pagpapatunay ng inyong ministeryo sa kabanal-banalang dako ng sanktuaryo sa langit ay para sa aming kaligtasan. Tulungan po kaming maranasan ito. Tutungan po kami na ito'y maranasan na hindi lamang ito isang imahinasyon, kundi isang tunay na pagliligtas na sa aming Panginoong Hesus. Maraming salamat po na pinangasiwaan nyo kami at pinakisamahan sa buong trimestring ito ng pag-aaral ng salita ng Diyos at ng aklat ng Exodo. Pagpalain po ang bawat isa sa amin at lalo na po ang mga taga-subaybay sa programang ito, ang kapangyarihan, ang pangangasiwa ng banal na Espiritu at ang pag-ibig ng Diyos Anak ang mapasa aming lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat kaibigan sa patuloy na pagsusubaybay sa oras na pag-aaral sapagkat mahal ka ng Diyos.